Magandang hapon sa inyong lahat. Muli tayong tumayo at buksan natin ang ating pong mga Bible. Matthew chapter 11. Matthew chapter 11. Basahin po natin ang verse number 28. Matthew chapter 11, verse 28, King James Version. Come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn of me, for I am meek and lowly in heart, and ye shall find rest unto your souls. For my yoke is easy and my burden is light. Tagalog, magsiparito sa akin kayong lahat na nangapapagal at nangabibigatang lubha, at kayo'y aking pagpapahingahin. Pasanin ninyo ang aking pamatok, at mag-aral kayo sa akin, sapagkat ako'y maamo at mapagpakumbaba, o mapagpakumbabang puso, at masusumpungan ninyo ang kapahingahan ng inyong mga kaluluwa, sapagkat malambot ang aking pamatok at magaan ang aking pasad. The truth about coming to Christ. Yan po ang pamagat ng ating pag-aaralan ngayong hapon. The truth about coming to Christ. Tayo po muli sa Diyos sa panalangin. Panginoong Diyos na makapangyarihan, banal at kataas-taasan sa lahat ng papuri, kaluwalhatian, pasasalamat, ay amin po inandog sa inyo. Salamat, Panginoong Diyos, sa pagkakataon muling to na makapaglingkod, makapaghandog, makapag-alay ng papuri, pasasalamat, mga awitin na naway na makapagbigay sa inyo ng kapurihan. Dalangin po namin, Panginoong Diyos, na kami po ay inyong hugas at linisin sa lahat ng mga nakikita niyong kasalanan at karamihan sa pamagitan ng makapangyarihang dugo ng aming Panginoong Diyos. Panalangin namin, Panginoong Diyos, na turuan niyo kami muli, maging maliwanag sa amin ang katotohanan ng iyong salita. At ito po ay mangyari sa aming buhay. Papagliwanagin niyo po ang aming mga puso at isipan. Makita po namin ang aming mga kalalagayan at sarili sa salamin ng iyong salita. Mahayag nawa ang iyong anak niya si Yesu Kristo, siya may taas, siya may dakila, at lubos pa namin siya makilala sa aming buhay. Pagpalain niyo po ang aming pag-aaral, gabayan nawa kami ng iyong banal na Espiritu. Sa banal na pangalan ng aming Panginoong Yesus, ito po ang aming dalangin. Amen. Salamat. Makakaupo na po kayo. Napakaraming mga bagay na dapat nating maintindihan patungkol sa paglapit kay Jesus Christ. Napakahalaga na ang isang tao para ma-save ay kailangan niyang lumapit kay Jesus Christ. Si Jesus Christ ang buhay, siya ang buhay na walang hanggan, siya ang tinapay ng buhay. Wala nang hahanapin pa ang tao kay Jesus Christ. Nasa kanya na ang lahat. At ang sino mang lalapit sa kanya at siya magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ngayon, may mga mahalagang bagay na dapat nating maunawan tungkol sa paglapit sa Panginoong Hesus. Dahil may mga maling aral at pagtuturo ang naituturo patungkol sa paglapit kay Jesus Christ. Now, ilang mga bagay na makikita po natin dito, mga kapatid. Unang-una, there is an invitation to come to Christ. There is an invitation to come to Christ. Jesus said, "Come unto me. Come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest." Napakagandang paanyaya. This is a gracious invitation
made by the compassionate Savior to a particular class of sinners. Now, this is a real invitation. It is Christ Jesus Himself who invites. And this is the scriptural kind of invitation which is far different from the popular practice of the day, which what I call the invitation system. Ito yung tamang invitation na nasa Bible. Si Jesus Christ inviting sinners to come to Him. Ang nangyayari ngayon sa mga uri ng mga invitation, mali. No? Hindi tamang pamamaraan ng paglapit kay Kristo. Yung paglapit kay Kristo kasi ginawa ng mechanical. Yung pong pinalalapit sa harap, yan, papalapitin ng pastor, ang sino man daw nais na lumapit kay Jesus Christ para masave. So, meron silang maling interpretation dito sa kanilang ginagawa. Kasi, binatay nila yan doon sa Matthew chapter 10 verse 32. Kung titingnan natin, yung Matthew chapter 10 verse 32, ganito ang sabi ni Jesus Christ. Kaya't ang bawat kumikilala sa akin sa harap ng mga tao ay kikilalanin ko naman siya sa harap ng aking Ama na nasa langit. So itong talatang ito, itong ginagamit nila para i-justify yung kanilang ginagawang invitational system or the invitation system, which is pinalalapit nila ang mga tao sa harap. Now, yung ba ang sinabi ni Jesus Christ dito sa Matthew 11:28, "Come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest." Now, ang akala kasi nila, ang pagkilala kay Kristo sa harap ng mga tao ay yung pagtaas ng kamay, coming forward, doon sa entablado, o kaya ay doon sa tinatawag nilang altar. Dito nila binatayan sa Matthew 10:32. Nang bawat kumikilala sa akin sa harap ng mga tao. So, sasabihin ng pastor, kung nais mong maligtas, kung nais mong kilalanin ang Panginoon, na siya ang iyong Panginoon tagapagligtas, halika, lumapit ka sa harap. Yun daw yung kumikilala kay Kristo sa harap ng mga tao. At pagka daw yun ang ginawa, ay kikilalanin din siya ni Jesus Christ sa harap ng kanyang Ama na nasa langit. Sa mga tuwid, yung paglapit kay Jesus Christ ay in-equate nila sa pamagitan ng pagtaas ng kamay, paglapit sa harap ng entablado o altar. Wrong understanding of the text or scripture. Wrong application, wrong interpretation. Tanong, sinasabi ba dito ng Panginoong Hesus sa verse na ito na sa pamagitan ng isang aksyon ng pagkilala o pagpapahayag tulad ng pagtanggap, paglapit sa altar, etc. Tayo ay nagiging mga Kristiyano? Tayo ay nasa-save? O ang tinuturo lamang ng Panginoong Hesus dito na ang isa sa pangunahing tanda ng Kristiyano ay siya'y namumuhay ng hayag ng pagkakilala kay Jesus Christ. Sa mga tuwid, itong verse na ito, hindi po ito para sa mga unbelievers o non-Christians. Ang Matthew 10:32 ay para sa mga tunay na Kristiyano. Na sila'y Kristiyano na, sila ay sumampalatay na sa Panginoon at hindi ho nila ikinahihiya ang kanilang pananampalataya kay Kristo. Pinakikita nila ang katibayan ng kanilang pagsampalataya kay Kristo sa pamamagitan ng hayag nilang pamumuhay ng allegiance kay Jesus Christ. Yun ang sinasabi ng talatang ito. So makatuwid, itong verse na ito para lamang yan sa mga believers in Christ at hindi po ito sa mga unbelievers. Ang hayag na pagkakilala o pagkilala kay Kristo, yan po ay tungkuling espiritual ng bawat Kristiyano.
Kaya kung tunay mong sinampalatayan si Kristo, kung tunay mo siyang tinanggap sa iyong puso, hindi mo siya ikahihiya. No. Kasi nung time na yun, dapat titingnan din natin yung setting nung time na yun. Nung time kasi yun, walang sino mang gusto maging Kristiyano. Marami nga, ayaw nilang ma-identify kay Jesus Christ eh. Kasi delikado sila, pagka sila ay nakilala na kasama ni Jesus Christ, lagot sila. Dahil nga, ayaw nila kay Jesus Christ, kinamumuhay ng mga Diyos si Jesus Christ. Kaya nga siya itinakwil eh, kaya nga siya pinatay. Kaya kita nyo, si Pedro, nung nakita susunod-sunod kay Jesus Christ, tinanong siya, "Oy, di ba ikaw ay kasama ka nun?" Nung nagsasabing siya ang Misaya, siya ang hari, ano sabi ni Pedro? Kinailan niya. Bakit? Takot siya eh. Makilala siya, baka pati siya hulihin eh. You see? Noon, walang may gusto maging Kristiyano. Kasi alam nila, pagka sila ay naging Kristiyano, kaakibat nun ay pagdurusa, paghihirap, persecution, sufferings, katulad ng ginawa o nangyari kay Jesus Christ. You see? Kaya yan ang challenge na ang sino mang kumikilala kay Jesus Christ sa harap ng mga tao, kikilalanin niya sa harap ng kanyang Ama. So, ibig sabihin, ang tunay na Kristiyano hindi mahiya nung time na yun. At handa siyang magdusa, handa siyang maghirap, handa siyang mamatay dahil kay Jesus Christ na kanyang sinusunod at kinikilalang tagapagligtas at Panginoon ng kanyang buhay. Yun po yun. Kaya mali ang pagkakagamit nito eh. Nantakin nyo yung paghahayag kay Kristo sa harap ng mga tao. Aba in-equate nila yun daw yung paglapit sa harap. Hindi dapat ikahiya. Mali. Hindi po yan eh. Hindi po tama ho yan, no? Yun yung tinatawag na invitation system. Ang tama, yun. Anyaya sa mga tao kay Jesus Christ. Mismo kay Jesus Christ. Now, bakit ho nagkaroon ng ganyang practice? Yang invitation system na yan. Actually, wala naman sa Bible yun eh. Halugugin mo ang Bible from Genesis to Revelation. Wala tayong makikita na may practice si Jesus Christ at ang mga apostles at ganun din ang mga churches na nag-iimbita ng mga tao kung mag-forward sa harap, magtaas ng kamay para ipahayag ang kanilang pagnanais na tanggapin si Jesus Christ sa kanilang buhay. Wala tayong mababasang ganun. Unscriptural yan. Alien yan from the Bible. Ang tanong, saan ang galing yan? Bakit ganyan ang mga practices? Saan ang nakuha yan? Sino nag-invento niyan? Well, ayon po sa kasaysayan, isang Presbyterian ng pangalan ay Charles G. Finney. Nabuhay siya noong 1792 hanggang 1875. Isa po siyang kauna-unahang professed evangelist. Siya po, ayon sa kasaysayan, ang nagpaumpisang mag-anyaya sa mga tao sa isang pagtitipo na lumapit sa harapan para sa isang posisyon na tinawag niyang the anxious seat o inquiry room. Kinopya niya yung ginagawa ng mga paring Katoliko na mayroong kwarto, yung confession booth. Yung mga mangungumpisal ng kanilang mga kasalanan, papasok doon sa isang kwarto at nandun yung pare, doon i-confess yung kasalanan. So, ang tawag dyan ay confession booth. Now, kay Charles Finney, tinawag niyang inquiry room. So, yun yung mga dinadala sa kwarto at doon kakausapin patungkol sa desisyon ng tao na gusto niyang masave. At yung ganyang practice, pinasikat naman yan ni D.L. Moody, ni Billy Graham, ni Jack Hyles, mga apostate Baptist, at marami pang iba. Kaya sumikat yan. Lumaganap sa mga simbahan at yan ang naging practices nila na wala naman sa Bible. Now, nung kapanahon na ni Charles Finney, dahil sa ginawa niya napulaan siya. No? Dahil sa pagbibigay diin niya sa will ng tao. Kasi si Charles G. Finney naniniwala sa doctrine of free will. Dahil ang tao ay may free will o malayo makapag-decision, makapagpasya. Kaya
nag-appeal si Charles Finney sa will ng tao. Kanyang binigyang diin yung will ng tao sa proseso ng kapanganakan muli o regeneration o the new birth. At gumamit ng mga revival techniques si Charles Finney para pukawin, gisingin ang isang highly emotional response. So this is an appeal to emotion. But it's not biblical, it's not scriptural. Napansin niyo po mga kapatid kung paano ito inihalimbawa ni Billy Graham, isang sikat na Baptist evangelist noong dekada 70 sa isa sa kanyang mga evangelistic meetings. Sabi niya, let Christ come into your heart. This is how we are going to do it. Get up right now, come to the front. You see, sa mga sa ginawa ni Billy Graham, in-equate niya yung coming to Christ by coming forward, coming to the front. You see? So, iniimbitahan niya mga tao na nais lumapit kay Jesus Christ in response dito sa invitation sa Matthew 11:28 na lumapit sa harap, to come forward. At doon naman sa mga mag-aatubili na lumapit, siyempre hindi naman lahat yan lalapit. Meron diyang magiging hesitant. Yan. Ito ang pahabol ni Mr. Graham. Sasabihin niya, God is speaking to you. Get up and come right now. A little voice says, you ought to come to Christ. Come now quickly. You may never have another moment. You have to come by faith. You need Christ. You get up and come. See? Ang ibig sabihin nito, ang sino mang magnanais na tanggapin si Jesus Christ para maligtas, ay kinakailangan lumapit sa harapan. So, nakita natin, coming to Christ is the same as coming forward. That is clearly salvation by works. Ito isang pagtugon kabilang ang isang physical na actions. Do you mean to say that coming to Christ is an overt physical act na gagawin ng tao? Saan naman sa Bible yan? Mali yan. And yet, maraming naniwala dyan. Maraming nadaya. Na napaniwala na sila ay saved dahil meron silang ginawa. At anong ginawa? Na lumapit daw kay Jesus Christ. Paano na nasabing sila lumapit kay Jesus Christ? Pinalapit ng pastor sa harap. Kita nyo? Ang nangyari ay coming to Christ is the same as coming forward. You see? Listen. Man can come forward. Man has the ability to come to the front. But he has no ability to come to Christ. Coming forward is not the same with coming to Christ. That is a clear invention of man. It is an invitation system invented by man to deceive the people. That's heresy. Maling-mali ho yan. And yet, marami nagpa-practice niyan. At hindi tatapusin ang preaching, hindi tatapusin ang service hanggat walang lumalapit sa harap. Kasi ayaw ng pastor ma-zero. Dahil pag ang pastor na zero, walang na-save, failure sa kanya yon. Malulungkot si pastor. Mali ho yun eh. Hindi ho yan yung sinasabi ng Panginoon, come unto me, only that labor and are heavy laden, and I will give you rest. This is the real invitation. You invite people to come to Christ, not to come forward. You see? We invite people to come to Christ. Hindi po sa church, hindi po sa altar, hindi sa entablado o sa anumang lugar kung saan siya pupunta ayon sa sinabi ng mangangaral o pastor.
Hindi ho eh. Mismo sa Panginoong Jesus. Sabi ni Jesus Christ, come unto me. Sa Kanya. Hindi doon sa pastor. Hindi sa entablado. Hindi sa altar. At hindi mo pwedeng i-equate o i-correspond yung paglapit sa harap ng tao na yun na ang paglapit kay Jesus Christ. Walang biblical warrant yan. Ibento yan ng tao. Maliho yan at maraming nag-deceive dyan. Now going back to our text, Matthew 11:28, again Jesus said, come unto me, all ye who labor and are heavy laden, and I will give you rest. This is a very special invitation of Jesus Christ na dapat pakinggan ng mga tao ito eh. Na dapat huwag babaliwalain, na dapat bigyan ng atensyon, panahon, kulang pansin. Ang Panginoong Sus ay nag-aanyaya, magsilapit kayo sa akin. And I hope this moment, right there in your seat, I hope na marinig mo ang tinig ng Panginoon na tumatawag sa iyo, come unto me. May God be merciful to you. May God be gracious and open your ear for you to be able to hear the invitation. The gracious invitation of Jesus Christ to come to Him for salvation. Again, Matthew 11:28, there is an invitation to come to Christ. And I hope you will not turn this invitation down. I hope you will give heed to this invitation. This is now your opportunity. Don't waste it. Huwag mo nang babaliwalain. Christ is inviting you to come to Him. Marami ka na siguro mga imbitasyon na napaunlakan. How about paunlakan mo naman yung paanyaya ni Jesus Christ to come to Him? Come unto me. Secondly, this invitation is limited in scope. Limited in scope po ito mga kapatid. Pansin nyo. Itong paanyaya ni Jesus Christ ay hindi ho para sa lahat. Bagamat sinabi niyang all. Notice that. Come unto me, all. Sino all? All you who labor and are heavy laden. Alright? So, dito makikita natin that the all is at once qualified clearly and definitely by the words which immediately follow it. Pansin niyo yung character ng mga inimbitahan. No? And it is clearly defined. It is those who labor and are heavy laden. Sa mga tuwid, hindi po ito invitation para sa lahat ng mga tao. Sa napakaraming sangkatauhan, sa vast majority ng mga taong walang pakialam, walang damdamin sa mga bagay na espiritual, sa mga taong pleasure seekers, sa mga self-willed and self-pleasing na wala hong pagpapahalaga sa kalwalatian ng Diyos at walang concern sa kanilang spiritual welfare. Have you noticed that? Pero ginagamit ito para paanyaya sa lahat ng uri ng mga tao. No, sir. I'm sorry to tell you na ang iniimbitahan lang dito ni Jesus Christ, yung mga heavy laden. Those who labor and are heavy laden. Now, ang tanong, ano ba ibig sabihin nitong those who labor and are heavy laden? Kayo mga nagpapagal at nabibigatang lubha. Ito pong mga nagpapagal, they labor so hard to follow the law, to obey the commandments of God. They labor so hard to please God
And yet, because of their sins, hindi nila magawa. And that is the reason why it become burden to them. They were heavy laden. Sila ay merong nararamdamang pasanin o kabigatan kasi nararamdaman nila na wala silang kakayahan. Nararamdaman nila yung kanilang complete or utter inability na ma-meet nila ang requirements ng Diyos. Pero they long to be delivered. They long to be delivered from the power and dominion of sin. But the problem is they do not know how. Kaya yung bigat na nararamdaman nila, hindi po yun mga problema. Yung bigat na nararamdaman nila ay yung kabigatan na ng kanilang mga kasalanan. Na hindi nila alam papaano mawawala. Papaano ma-get rid of nila. So, ang iniimbitahan dito ni Jesus Christ ay yung mga taong convicted na of their sins, nakita na nila yung kanilang kasama at karumihan, at nakita na nila yung kagandahan ng Diyos at ng Panginoong Sus, yung kabanalan ng Diyos, kung kaya't nais na nilang sumunod, kaya lang hindi na kayang gawin. Yun po yung inaanyahan ni Jesus Christ. Yung pong mga taong nagpapagal na maiwasan na yung kanilang mga kasalanan kasi alam nila na natitisod nila, alam nila na nasasaktan nila ang Diyos, ayaw ng Diyos ang kasalanan, pero sila nagagawa, pero nararamdaman nila na ayaw na rin nila, kaya lang, hirap sila papaano makakawala. They long to be delivered from the power and pollution of sin. And it is to them, Jesus says, "Come unto me, and I will give you rest." Rest saan? Sa kanilang kabigatan ng kasalanan, dulot ng kasalanan. Bibigyan sila ng kapahingahan ng Panginoon. Sa kahirapan nila na masunod ang kagustuhan ng Diyos, masunod ang kanyang mga kautusan, hindi nila kaya eh. Hindi nila ma-meet yung requirement, yung demand ng Diyos. So nakita nila yung kanilang utter inability and hopelessness. Yun po yung mga taong iniimbitahan ni Jesus Christ. So hindi yung lahat ng tao iniimbitahan niya. Lalo na yung mga may hilig sa kalayawan, sa party, sa kasiyahan, at wala silang regard o pagpapahalaga sa kaluwalhatian ng Diyos, sa kanyang mga salita, at lalong-lalo na sa kaligtasan ng kanilang mga kaluluwa. So, unang bagay nakita natin, there is an invitation to come to Christ. Secondly, the invitation is limited in scope. Not all people are invited, only those who labor and are heavy laden because of their sins. Ito yung solusyon doon sa mga nahihirapan na sa buhay dahil sa kanyang mga kasalanan. Nararamdaman na niya na yung guilt. Yung guilt. Alam niya, kasalanan, alam niya hindi tama, alam niya masama, alam niya hindi ito kalooban ng Diyos, alam niya hindi ito makapagdudulot ng kasiyahan o kaluguran sa Diyos. Ayaw niya na, kaya lang hindi niya alam paano. Mawawala. Ayun. Ang solusyon si Jesus Christ. Come unto me, and I will give you rest. Thirdly, bagamat itong invitation ay ino-offer ng Panginoon o inihahayag ng Panginoon sa mga nabibigitang, sa mga nagpapagal at
nabibigat ang lubha. Kaya lang, walang sino man tao ang may gusto na lumapit. Yun ang nakakalungkot. This is the sad truth na dapat nating malaman. No man can come to Christ and no man will come to Christ. Turn your Bible to John chapter 6, verse 44. Kung ang invitation na ito, extend ni Jesus Christ sa lahat ng mga tao, regardless kung nabibigat ang lubat, nagpapagal yung tao o hindi, o nag-enjoy sa kanyang mga kasalanan o kalayawan, sa kamunduhan, you see, yun yung contrast eh. Contrast sa pagitan ng taong hirap na, nabibigatan na sa kanyang mga kasalanan. Kumpara doon naman sa taong nag-enjoy, sarap na sarap sa kanyang mga kasalanan. Yun ang iimbitahan ng Panginoon. Gayunpaman, kahit na imbitahan yun ng Panginoon, kasi sinner din naman yun, kasalanan din naman yun. The sad truth is, no man can come, and no man will come. In John chapter 6, verse 44, Jesus said, no man can come to me. You see that? Except the Father who hath sent me draw him. The word can speaks of ability. Diba? When you say, I can sing, that means, kaya mo kumanta. When you say, I can lift up the 20 kilogram barbell, sabihin, mayroon kang ability. So, can speaks of ability. Now, in this sense, sabi ni Jesus Christ, no man can come to me. Meaning, no man has the ability to come to Christ. Now, hindi ibig sabihin na ayaw ni Jesus Christ ng tao lumapit sa Kanya. In fact, sabi nga come unto me. Come. Ang problema, ang tao walang kakayahan. You know why? Because man is spiritually incapable. Because he is spiritually dead. Because of his sins. In Ephesians chapter 2, verse 1, Ephesians 2:1, Paul said, you who are dead in trespasses and sins. Ang tao po ay patay sa kasalanan at pagsalansal. Ang tao po patay sa mga bagay na spiritual. Patay. Di ba ang tao, pag patay, wala nang damdamin yan, di ba? Walang pakiramdam yan, di ba? Ganun ang patay. Now, ang sabi ng Bible, ang tao spiritually dead. Meaning, sa larangang spiritual, ang tao ay patay. Ibig sabihin, wala siyang pakiramdam, wala siyang amor, wala siyang damdamin sa mga bagay na spiritual, sa mga bagay na makalangit, sa mga bagay ukol sa Diyos. In other words, hindi siya interesado dyan. Pero buhay na buhay siya sa mga bagay na makamundo, sa mga bagay ukol sa laman, sa mga bagay na makasanglibutan, sa mga bagay na kasalanan, sa mga bagay na marumi. Yan, buhay na buhay siya eh. Basahin natin sinabi rin sa Ephesians chapter 2. Let's read that para maintindihan natin. Ephesians chapter 2 verse 1. Pakita ko sa inyo ang contrast. And you hath he made alive. Bakit? Kasi dati sila patay. Who were dead in trespasses and sins. So itong mga believers sa Ephesus, dati ang kalalagay nila dead. Binuhay lang naman sila eh. Na ano ibig sabihin ng dead? Dead in trespasses and sins. Pero buhay sila in verse 2, in which in times past he walked. Edi buhay. May nakakalakad eh. Kaya lang, saan sila buhay? Saan sila lumalakad? According to the course of this world. Yung pinag-aralan natin last Sunday, this present evil world. This world that lieth in wickedness. This world that full of lusts, carnality, and worldliness. The world of men, or men of the world, whose portion is in this life only. Nang kanilang concern lang ay this present time and sense. Yun, active sila doon.
aktibo sa pagpapasasa ng mga pita at kalayawan ng laman dulot ng kasalanan. They walk according to the course of this world, according to the prince of the power of the air, the spirit that now worketh in the sons or children of disobedience. Verse 3, among whom also we all had our manner of life in times past. Look at this. How do they live in times past? Itong mga mananampalataya. Before, anong kanilang manner of life? In the lust of the flesh. Fulfilling the desires of the flesh and of the mind, and were by nature the children of wrath, even as others. You see, patay sila spiritually, but alive na alive pagdating sa mga bagay na kasalanan. Yan ang dahilan kung bakit sinabi ni Jesus Christ, no man can come to me. You don't have that ability. Now, this is very important, mga kapatid, na malaman natin yung comparison. Hindi lamang ang tao walang kakayahang lumapit. Wala siyang hangaring lumapit. Hindi niya gustong lumapit. Turn your Bibles to John chapter 5, verse 40. Itong John 6:44, itatapat natin sa John 5:40. Talagang walang kawalaan tao. Walang may gusto talaga. Sabi ni Jesus Christ, and you will not, talking about man's will, ang tao ba may will, may desire to come? Gusto ba niyang lumapit? Jesus said, you will not come to me, that you might have life. You see, it's very clear. Para ang isang tao magkaroon ng buhay, buhay na walang hanggan, kailangan niyang lumapit kay Jesus Christ. Kaya nga, ang invitation ni Jesus Christ, come unto me. Because in Jesus Christ, there is life. In Jesus Christ, there is eternal life. In Jesus Christ, there is salvation. Forgiveness of sin. Kaya niya inimbitahan. Come to me. Ang problema, walang may gusto. You will not come to me. You know why? Because the Bible says you have a will that is corrupted, depraved, and enslaved by sin. Jesus said, whoever commits sin is a servant of sin. Ang tao po sobrang nag-e-enjoy sa kanyang mga kasalanan. Kaya hindi niya i-give up yan. Naliligayahan siya sa paggawa ng kasalanan. Kung ano pa yung bawal, yung pa masarap sa tao, di ba? Kung ano yung mali sa kanya na ipinanganak sa kasalanan, yun ang tama. Kung ano yung masama sa kanya, yun ang mabuti. See? Ang taong alipin ng kasalanan, hindi yan magpapaalipin kay Jesus Christ. You will not come to me. That is the sad truth. Hindi lang ang tao unable to come, he has no will at all to come. Kasi baka gawing alibay, excuse yung ang tao pala, sabi ninyo, walang kakayahang lumapit eh. Kahit pala gustuhin niya lumapit, sabi ninyo, wala siyang kakayahan, hindi makakalapit. No! Hindi lang ang tao, walang kakayahan. Ayaw niya! Walang sino man may gustong lumapit. Wala. Kung meron man na gustong lumapit, tandaan po ninyo, yung kagustuhan yun, Diyos po ang naglagay sa puso ng tao yun. Hindi galing sa tao yun. In Psalm 110 verse 3, David said, your people shall be willing. Kailan? In the day of your power. You see, there must be a divine power that needed to work in the heart of man who is unwilling in order for him to become willing. It is only God who can make an unwilling person willing to come to Christ.
Nobody's willing. Pag pinag-aralan natin, sabagay, napag-aralan natin yung depravity ng tao talaga. Kaya nga total depravity. Total, meaning yung corruption ng sin, umabot sa puso, intellect, will, and emotion ng tao eh. Corrupted na eh. Pakita ko sa inyo, talagang sa Bible, ang tao ayaw. Matthew 23, verse 37. Matthew chapter 23, verse 37. Basa tayo ng ilang mga verses to prove na walang may gusto na lumapit kay Jesus Christ. Papilahin nyo sa loto, yan. Pipila mga tao. Papilahin nyo sa sinihan, papilahin ninyo mga tao sa ayuda, ay magkakandara pa yan. Lahat may gusto. Pero papilahin nyo na lumapit kay Jesus Christ, walang may gusto. Matthew 23, verse 37. Oh, Jerusalem, Jerusalem. Ito, example, mga Hudyo, Jerusalem. Oh, Jerusalem, Jerusalem, thou that killest the prophets and stonest them who are sent unto thee. How often would I have gathered your children together, even as a hen gathereth her chickens under her wings. And what was their response? And ye would not. Ayaw nyo. Ginagather ko na nga kayo. Tulad ng inahe na ginagather niya ang kanyang mga sisiw. Pero ayaw ninyo. You see? Sino may gusto? Wala. Anong ginawa sa Messiah? Anong ginawa nila sa Messiah? Pinatay. Ipinako sa krus. Christ was despised. He was rejected of men. Walang may gusto. Another verse, Job 21, verse 14. Job 21:14. Listen, therefore they say unto God, depart from us. You see, Jesus said, come unto me. Sabi nila, depart from us. For we desire not the knowledge of your ways. Ayaw namin ang iyong mga pamamaraan. Lumayo ka sa amin. Kita nyo? Isaiah 30:15. Itong binabasa natin mga kapatid. Dito nyo makikita kung anong klaseng will meron ng mga tao. Walang will na lumapit sa Diyos. Wala silang will. Isaiah chapter 30, in verse number 15. Isaiah 30:15. For thus said the Lord God, the Holy One of Israel, in returning and rest shall ye be saved. Yan, si Jesus Christ, in returning and in Christ rest. Yan ang kanyang ino-offer eh. And you shall find rest to your soul. If you'll only return, if you'll only come back, if you'll only come to me in quietness. Sabi dyan in returning and rest shall ye be saved, in quietness and in confidence shall be your strength. Anong response? And ye would not. Ayaw nyo. See? Another, 66, verse 3. Isaiah 66, verse 3. Isaiah 66, verse 3. He that killeth an ox is as if he slew a man. He that sacrificeth a lamb as if he cut off a dog's neck. He that offereth an oblation as if he offered swine's blood. He that burneth incense as if he blessed an idol. Yea, they have chosen what? God's ways? No, they have chosen their own ways. And their soul delighteth in Christ
in God? In His law? In His word? No, sir. Their soul delights their soul delighteth in their abominations. Meaning they delight to do sin. Sinabi na nga ni David ang Diyos from heaven look down on earth para hanapin o tingnan kung sinong may humahanap sa Diyos. Basahin natin yung verse niya. Psalm 14 verse 2. Tingnan yung ginagawa ng Diyos. At tingnan nyo kung ano ginagawa ng mga tao. Psalm 14 verse 2. The Lord looked down from heaven upon the children of men to see if there were any that did understand and seek God. May nahanap kaya ang Diyos? Ano sagot? They are all gone aside. Verse 3. They are all gone aside. They are all together become filthy. There is none that doeth good, no, not one. Tumingin ang Diyos mula sa langit, doon sa lupa, upang tingnan kung may nakakaunawa at humahanap sa Diyos. Anong nakita ng Diyos? Wala. Kahit isa. Now ito po, kinote yan ni Paul nung siya'y sumulat sa Rome. Mababasa natin yan sa Romans chapter 3 verse 10. Punta tayo sa Romans 3:10. Romans chapter 3 verse 10. Yan. Romans 3:10. Listen, as it is written, there is none righteous, no not one. You see, kinote niya yung Psalm 14:3. There is none righteous, no not one. There is none that understandeth. There is none that seeketh after God. Walang humahanap sa Diyos. Walang gustong lumapit kay Jesus Christ. Wala. Nung naparito ba si Jesus Christ, natuwa ang sanlibutan. Uy, dumating ang Messiah. Uy, dumating ang anak ng Diyos. Yay! Praise God! May natuwa ba? Basahin natin. John chapter 3. John chapter 3. Tingnan natin kung may natuwa nung dumating si Jesus Christ once upon a time. Yan. Verse 19. John 3:19, and this is the condemnation. Kita mo, kahatulan ang ibibigay ng Diyos sa sanglibutan. Bakit? Bakit hahatulan ng Diyos ang libutan? O yung mga di mananampalataya? Kasi, light is come into the world. Sino yung light? Si Jesus Christ. Si Jesus Christ na parito sa sanlibutan. Ano ang naging response ng mga tao? And men love darkness rather than light. Because their deeds were evil. Natuwa ba ang mga tao? Nung dumating dito si Jesus Christ, nag-celebrate ba? Hindi. Para silang mga ipis. Dumating ang ilaw, nagtakbuhan sa dilim. Papalayo sa ilaw. Bakit? Because men love darkness. You see? Men love sin. Their deeds are evil. Yan ang tao. Kaya yan ang sabi ni Jesus Christ, no man can come to me and no man will come to me. You don't want to come. Not only wala kang kakayahang lumapit, hindi mo kaya sa sarili mo, kundi ayaw mo. Aminin mo yan. Walang may gusto. Hindi mo gusto. Mag-imbita nga mag-Bible study, hirap na hirap eh. Doon nga, pag kami nagba-Bible study doon kay Brother Jundel eh, ilan lang mga nakikinig. Imbita kami ng imbita ng mga kapitbahay, bawat dadaan. Halika, Bible study tayo. May gagawin. See? Aminin mo yan. Sa sarili mo, ayaw mo. Wala kang gusto. Yan ang nakakalungkot na katotohanan ay tinuturo sa Bible.
Bagamat si Jesus Christ nag-aanyaya, walang may gusto. Ang daming mga verses. Tulad dun sa Matthew 22, yung hari, naghanda ng piging para sa kanyang anak. Ang daming inanyahan na, di ba? Oh, marami bang nagpuntahan? Uy, sarap niya, kainan. Puro excuse. Sorry po, busy, kakakasal ko lang. Sorry po, may binili po akong lupa, kailangan tingnan ko. May binili akong mga baka, kailangan ipastol ko. Have me excuse. Walang may gusto. Come to the feast! That's the invitation. Pero ang sagot, have me excuse. I cannot come. So tama sabi ni Jesus Christ, you cannot come to me because you don't have that desire to come to me. Maliban na lang, baguhin ko ang puso mo. At lagyan ko ang puso mo ng pagnanais na lumapit sa akin. At yun nga ang tanging paraan para sa tao makalapit kay Jesus Christ. Balik tayo sa John 6:44. No man can come to me except, balik tayo, John 6:44. Except the Father who hath sent me, draw him. That's the only way you can come to Jesus Christ. The Father will draw you to His Son, Jesus Christ. Yung salitang draw speaks of power yan. Ang original language niya in Greek ay yung net, yung dragging the net. Di ba pagka mga mangingisda ay manguhuli ng isda, hinahagis nila yung net. Pagka napuno na yung net, hihilain nila yun. Yun yung principle na kapaloob dito. Except the Father who hath sent me, draw him. Yun po ang lalapit. Kita nyo kung ang tao may willingness, kung ang tao may free will, kung ang tao may kakayang lumapit kay Jesus Christ, bakit pa siya idodraw ng Father? Kaya maliho yung turong free will. Na anytime, pag ginusto ng tao mag-decide na lumapit kay Jesus Christ, tanggapin si Jesus Christ sa kanyang puso, mag-go forward, magagawa niya. Wrong! Gaya na sinabi ko kanina, man has the ability to come forward, but he has no ability to come to Christ unless the Father draws him to His Son, Jesus Christ. That's the only way for you to be saved. That's the only way for you to go to heaven. That's the only way for you to have eternal life. The Father draws you to His Son, Jesus Christ. At sino itong mga idodraw ng Father? This is the fourth truth na dapat nating malaman about coming to Christ. Only those whom the Father has given to the Son will come. John 6:37. John 6:37. Ngayong nalaman natin, wala palang gustong lumapit, ayaw lumapit, walang kakayang lumapit. Sino lalapit para ma-save? Ayan, verse 37. All that the Father giveth me shall come to me. Lahat ng ibinigay sa akin ng Ama ay lalapit sa akin. What a wonderful truth! May makakalapit kay Jesus Christ. May masisave. Merong makakatanggap ng eternal life through Jesus Christ. At sino po yun? Yung pong mga ibinigay ng Father sa Son. Sino ito? Ito po yung mga hinirang ng Diyos. Sila yung mga pinili ng Diyos, elect. Yan lang hong lalapit. Pansin niyo mabuti, all that the Father giveth me shall come to me. Paano kung hindi na ibigay ng Father sa Son? Makakalapit kaya? Yung taong hindi napasama na ibinigay ng Ama sa Anak, makakalapit yon? On his own?
Imposible kasi sabi nga, no man can nga eh. Ang ilalapit lang ang makakalapit lang kay Jesus Christ, yung idodraw ng Father. Ngayon, sino idodraw ng Father sa Son? Yung mga ibinigay ng Father sa Son. See? Elect yan. God's chosen people, God's chosen ones. Ngayon, yang lalapit kay Jesus Christ, promise niya, ang sino mang lalapit sa akin, kailanman hindi ko itataboy. What a wonderful promise. Basta makalapit lang, hindi niya itataboy. Basta lumapit lang, hindi niya itataboy. Paano niya itataboy? Ibinibigay ng Ama sa kanya. Hindi niya pwede tabuyan. Ama nagbigay. Anak, eto, iligtas mo to. Anak, eto, binibigay ko sa iyo. Gagawin kong anak to. Iibigin ko ito. Mamamatay ka para sa kanya. Tutubusin mo siya mula sa kanyang mga kasalanan. Uhugasan mo ang kanyang kasalanan. Ibinibigay ko sa iyo. Matatanggihan ba ni Jesus Christ yun? Ama niya nagbibigay? Ang Panginoon Jesus pa naman masunurin sa Ama. Kaya yan ang promise, hindi niya itataboy. Tutuparin niya ang kalooban ng kanyang Ama. Ito, verse 38. For I came down from heaven not to do mine own will, but the will of Him that sent me. Kita nyo? Masunurin si Jesus Christ sa will ng Father. At yan ang dahilan ba't siya naparito sa lupa. Bagamat siya Diyos na katawang tao, bumaba dito sa lupa sa isang misyon. Anong misyon? Tuparin ang kalooban ng kanyang Ama. At ano naman ang kalooban ng kanyang Ama? 39. And this is the Father's will who hath sent me, that of all He hath given me, I should lose nothing. Na ang lahat ng ibinigay niya sa akin ay hindi mapapahamak. Ano gagawin niya? Ililigtas niya. Sabi dito, but should raise it up again at the last day. Hanggang sa kahulilang araw, ibabangon niya. Ililigtas niya. See? Verse 40, and this is the will of Him that sent me. Yan. Nakita natin na may mga ibinigay ang Father sa Son. Panglima, it is the Father's will that those whom the Father has given to the Son, it is the Father's will that they might have eternal life, that they might be saved. Look at in verse 40, and this is the will of Him that sent me, that everyone who seeth the Son and believeth on Him may have everlasting life. And I will raise him up at the last day. Again, notice those words, seeth the Son and believeth on Him. You see, coming to Christ is synonymous with believing on Christ. And that is another tinatawag na metaphors of faith. Yeah. The metaphors of faith. Merong paglapit, merong pagtawag, sabi, whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Merong anong tawag dito? Kainin. Sino mang kakain ng aking laman at iinom ng aking dugo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ano yung literal? Ginawang literal yan ng Katoliko. Yung hostya at saka yung alak. Yun daw yung kinain ng laman ni Kristo at ininom ang kanyang dugo. Hindi. That's a metaphor of faith. It's equivalent to believing, trusting in Jesus Christ. Sa kanyang redemption na ginawa dun sa cross of Calvary. So yun ang kalooban ng Ama. This is the will na yung ibinigay niya sa kanyang anak ay mag-believe. Mag-believe sa kanyang Son. Because that is the only way na ang Son tayo magkakaroon ng buhay na walang yan. To believe completely and totally to Jesus Christ. Kita nyo? Kasi yun ang kalooban ng Ama. Now, itong mga ibinigay ng Father, hindi natin alam niya kung sino yan. Paano natin malalaman na itong taong ito binigay ng Father sa Son?
Paano natin malalaman na itong ikaw, ako, binigay ng Father sa Son, kung tayo naibigay? Pag nag-believe, magbibilib yan. At walang pilitan. Hindi mo kailangang papuntahin sa harap para mag-believe. Hindi mo kailangan patanggapin, pataas ng kamay para mag-believe. They will believe. Bakit? May gagawin nga, Father Ilalapit nga kikilusin nga Merong divine power ang kikilo sa puso ng taong yon para siya ay mag-believe. Bibigyan siya ng Diyos ng kaliwanagan. Mabubuksan ang kanyang kaisipan, ang kanyang puso. Makikita niya ang kanyang karumihan, ang kanyang mga kasalanan. Mababagabag siya kung ganun siya ay magsisisi sa kanyang mga kasalanan. At bubuksan ng Panginoon ang kanyang mga mata para makita niya ang kagandahan ni Jesus Christ. Na dati wala siyang nakitang ganda. Ngayon, attracted na siya kay Jesus Christ. Ngayon, in love na siya kay Jesus Christ. Ngayon, gusto niya na makasama si Jesus Christ. Gusto niya makapiling sa kanyang buhay si Kristo. Lahat ng yan ay gawa ng Diyos. Hindi gawa ng pastor. O sino man preacher. O sino man tao. Gawa ng Diyos yun. Kasi kasama siya sa ibinigay kay Jesus Christ. He will believe. Ngayon, paano magbibilieve? Verse 45. It is written in the prophets, and they shall all be taught of God. Tuturuan sila ng Diyos. Sino mga tuturuan? Yung ibinigay ng Father sa Son. Nakita niyo? They will be all taught of God. At makakaunawa sila. Maliliwanagan sila. Yan. Makikilala nila si Jesus Christ, Savior and Lord. Every man, therefore, that hath heard and hath learned of the Father, look at that, cometh unto me. Napag-aralan natin, hindi lahat natuturuan, hindi lahat nahayagan Minsan, tinuruan mo na nga, hindi pa rin naunawaan. Paulit-ulit. Ako naka-experience na, 1 taong kong bina-Bible studyhan, pero kahit isa, walang lumapit kay Jesus Christ. 1 taon, pinagtyagaan ko sila. Nakikinig naman. Ma-attend naman sa Bible study. Pero walang lumapit kay Jesus Christ. Paano ko nalaman? Walang nag-respond Wala Walang nagpahayag ng pagsisisi, ng pananampalataya, ng pagsunod. Wala Patay pa rin. Dead. Walang buhay. Isa lang ibig sabihin nun. Hindi sila inilapit ng Father sa Son. At bakit sila hindi inilapit ng Father sa Son? Kasi hindi sila kasama sa mga ibinigay ng Father sa Son. Hindi nila naunawaan yung mga salita ng Panginoon. Possible kasi ang tao, turuan mo ng salita ng Diyos, hindi niya tatanggihan, tatanggapin niya yan, makikinig yan. Meron pang punto na gagawa yan, kikilos yan, sasama sa simbahan yan, makakasama sa mga gawain sa church, pero ang puso nila'y malayo kay Jesus Christ. Their heart is far from me, sabi ni Jesus Christ. These people, Jesus said, honoreth me with their mouth, and praises me, or praise me with their lips, but their heart is far from me. The heart was not affected. The heart was untouched. The heart is still the same. Umiibig pa rin sa kasalanan. Yan ho. So ito yung mga bagay na nakita natin, the truth about coming to Christ. Number 1, there is an invitation to come to Christ. Secondly, the invitation is limited in scope.
Thirdly, no man can come and will not come to Christ. Fourthly, only those who the Father has given to the Son will come. Number 5, it is the Father's will that they might have eternal life. And they shall all be taught of God. They will believe in Jesus Christ. They will hear. Kasi sabi dyan, no, sa verse 45, every man therefore that hath heard. Hindi naman lahat nakakapakinig. Diba sabi sa Matthew 13, may tenga, hindi naman makapakinig. Pero ito iba binuksan yung pakinig Maintindihan niya makakaunawa siya Bakit? Kabilang nga siya Doon siya binigay ng Father sa Son. Elect. Chosen of God siya. Nakadesign siya na masave. Appointed siya sa eternal life. Ordained to eternal life. Only those who are ordained to eternal life will believe. Acts 13. Acts chapter 13. Sino yung mga magbibilive? Yung ordained na sa eternal life, magbibilive yan. Hindi na kailangan patanggapin yan, magbibilive yan. Acts 13:48, and when the Gentiles heard this, they were glad and glorified the word of the Lord, and as many as were ordained to eternal life believed. Sino magbibilive? Yung inordained na sa eternal life. Kailan nangyari yung ordination? Before the foundation of the world. Ordained na sila. Tinalaga na sila sa buhay na walang gan. Kaya yung mga itinalaga sa buhay na walang gan, yun ang magbibilive kay Jesus Christ. Yun yung lalapit kay Jesus Christ. Yun po yung magkakaroon ng buhay na walang gan. At sino yung mga ordained to eternal life? Yun po yung mga ibinigay ng Father sa Son para iligtas, tubusin ni Jesus Christ. Magbibilive sila. So kung tatanungin niyo, Pastor, paano ko malalaman ako'y ordained to eternal life? Pag nagbilive ka na hindi ka pinatanggap, hindi hinaluan hindi kinamay, masama yun Salaman yun Huwag mong patanggapin. Tingnan natin kung tatanggap ng kusa. Pinatatanggap Laman yan. In the flesh yun. Peke yun. Ang totoong ordained to eternal life, ang totoong elect ng Diyos, kahit hindi mo patanggapin yan, tatanggap yan. Kahit hindi mo palapitin yan, lalapit yan kay Jesus Christ. Tuturuan siya ng Diyos, mapapakinggan niya ang mensahe, maiintindihan niya, at siya'y sasampalataya. At maliligtas. So sa ating pagtatapos, nakita natin na ang tao lang kakayan at ayaw niya Ayaw niya. Kung sakali ikaw itong taong ito at ganyan ang kalalagayan mo, magmakaawa ka sa Diyos. Nanaway may gawin ng Diyos sa puso mo na ilapit ka niya. Ilapit ka niya. Ganito ang maging panalangin mo. Sana nga, Sabagay, kung ika'y patay, wala kang pandinig, di mo kung maririnig. Ngayon pa man, kailangan ko pa rin sabihin to kung sakali. Sana ibigyan ka ng Diyos ng pandinig. Marinig mo, maunawaan mo. Ito dapat ang maging panalangin mo. Jeremiah 31. Last two verses. Jeremiah 31:18. Jeremiah 31, verse 18. Sabi natin kanina, para magkaroon ka ng eternal life, salvation, you must come to Christ. You must come. But the problem is, you don't want to come. Ayaw mo. O kaya, maaring wala kang kakayahan, maaring nahirapan ka ngayon, paano ho ba? Anong gagawin ko? Ayan, ito, ang gawin mo. 31:18. Dapat ganito prayer mo. I have surely heard Ephraim bemoaning himself thus, Thou hast chastised me, and I was chastised, like a bullock unaccustomed to the yoke. Turn me back. Turn me, and I shall be restored. For thou art the Lord,
my God. Tagalog. Jeremiah 31:18. Basahin ko sa Tagalog. Papanumbalikin mo ako. Yo. At ako'y manunumbalik sa iyo. Paano makakabalik loob ang tao sa Diyos pag siya'y ibinalik ng Diyos? Yun lang pag-asa. Yun yung draw. I will, except the Father who hath sent me, draw him. Kaya yan ang dapat na maging prayer mo. Papanumbalikin mo ako at ako'y manunumbalik sa iyo sapagkat ikaw ang Panginoon kong Diyos. And mean that. Mean it. With all your heart. Beg God na ikaw ay ibalik sa Kanya. At huwag kang titigil hanggat hindi ka nakasisiguro na naibalik ka na nga ng Diyos sa Kanya. Huwag kang titigil. Kailangan mong bumalik sa Diyos. Kailangan mong lumapit kay Jesus Christ for you to have eternal life. Wala na kasing ibang paraan. Kaya nga, come unto me. Nabibigatan ka na ba sa mga kasalanan mo? Nagigilty ka na ba sa iyong mali at masamang pamumuhay? Hirap na hirap ka na ba? Pues, yun ang invitation, come to Christ. Ayan o, sabihin mo sa Kanya, papanumbalikin mo ako at ako'y manunumbalik sa iyo. Kaya, sabi ni David, mapalad ang tao na pinalalapit mo sa iyo. Psalm 65 verse 4. Last verse. Pag ikaw'y nakabalik at naibalikan ng Diyos, ay napakapalad mo. Napakapalad mo. Kasi sabi rito ni David, Psalm 65 verse 4, Blessed is the man whom thou choosest and causest to approach unto thee, that he may dwell in thy courts. We shall be satisfied with the goodness of thy house, even of thy holy temple. Basahin ko sa Tagalog. Psalm 65, verse 4. Mapalad ang tao na iyong pinipili at pinalalapit mo sa iyo. Yung John 6:44, except the Father who hath sent me, draw him. Ayun o. Malibang ilapit siya ng Ama na nagsugo sa akin. Ayan, mapalad ang taong pinalalapit mo sa iyo upang siya'y makatahan sa iyong mga looban. Kami ay mga sisiyahan sa kabutihan ng iyong bahay, ng iyong banal na templo. Itong paglapit na ito, mga kapatid, sa Panginoong Hesus, hindi po yan nag-umpisa nung tayo po ay binuksan ng Panginoon at natigil doon. Ang paglapit natin kay Jesus Christ sa Diyos, kailangan patuloy. Every day, we have to come to the Lord. Every day. Kaya nga, kinanta natin kanina, near the cross. Bagamat tayo po ay nakatamo na ng kapatawaran sa ating mga kasalanan, mayroon ng buhay na walang hanggan. Kaya lang dahil nandito pa tayo sa katawang lupang ito, nagkakamali pa rin, nagkakasala. Kaya every day we have to come and to be near at the cross. Meaning, to Jesus Christ. At kailangan pa rin nating makakuha ng sariwang pagpapatawad sa ating mga kasalanan. Sa bawat kasalanang nagagawa natin araw-araw. Kailangan pa rin nating lumingon sa likod at tumingin sa Panginoong Hesus sa krus na doon nabuhos ang kanyang dugo at sariwain muli, magkaroon ng fresh claim ng kanyang dugo na
tayo hugasan niya sa ating mga kasalanang nagagawa araw-araw. Araw-araw. Ikalawa, yung mga kabigatan na atin pong dinadala, mga pasanin, mga kahirapan, sabi ng Panginoon, lumapit kayo sa akin. Kailangan pa rin nating lumapit araw-araw. At doon ilatag natin, doon ibigay natin sa Panginoon ang ating mga dalahin, ang ating mga pasanin. Nang sa ganun muli tayong makasumpong ng kapahingahan ng ating mga kaluluwa. Everyday yan. May mga dumarating na mga kabigatan at pasanin sa atin. Mga afflictions, mga trials, sufferings in life. Ay hindi natin kayang mabuhay na wala ang Panginoon eh. Kailangan pa rin nating lumapit sa Kanya. Lumapit sa Kanya. Kaya isang kahangalan ang lumayo sa Panginoon. Napakalaking kahangalan yan. Ang lumayo sa Panginoon. Kung sakali man kapatid, nararamdaman mo na parang ikaw ay you're drifting away from the Lord, away from Christ. Ayan yung Jeremiah 31, papanumbalikin mo ako, Panginoon, at ako'y manunumbalik sa iyo. Kaya araw-araw kailangan natin ng sariwang pag-claim ng pangako ng Panginoon. Kailangan natin ng mga sariwang biyaya ng Panginoon para tayo palaging mananatili sa Panginoon at hindi hihiwalay sa Kanya. Dahil napakadelikado pag tayo humiwalay sa Panginoon o kaya napahiwalay sa Panginoon. We need to come afresh to the Lord. May God bless the message sa ating po mga puso. Tayo po'y lumuhod, tayo po'y manalangin. Panginoon naming Diyos na dakila't makapangyarihan sa lahat, matapos naming mapakinggan ang iyong mahalagang mensahe sa amin, pinupuri namin kahit niluluwalhati. Salamat sa mga katotohanan ito, Diyos. Napakabuti niyo po na kami po'y inilapit niyo sa inyong anak na si Jesucristo na ngayon ay aming kinikilalang Panginoon at aming tagapagligtas. Hindi kami sa sarili naming kagagawan. Kaya po kami nakalapit. Kayo pala ang naglapit sa amin. Inilapit niyo po kami. Hindi kami ang nakatagpo kay Jesus Christ. Siya po ang nakatagpo sa amin. Hindi po kami ang nakahanap sa inyo. Kayo po ang humanap sa amin. Salamat po, Diyos, sa kaliwanagang iyan. Salamat po sa iyong kabutihan. Tunay nga pong hindi namin kayang mabuhay na wala ang Panginoong Hesus. Kaya lang dala ng aming mga laman. Ito po ang nagpapahirap sa amin. Ito po ang nagpapalayo sa amin. Tulungan niyo kami, mahabagay sa amin, Panginoon. Na malabanan namin ang mga kalayawan at pita ng aming laman. Na kami po ay huwag lalayo sa piling ng aming Panginoong Hesus. Ikulong niyo po kami sa inyong mga bisig, Panginoong Diyos. At huwag niyo pong hayaan na kami po ay mapawalay at mapariwara na naman. Sisidlan niyo ng inyong takot ang aming mga puso upang kami po ay huwag humiwalay sa inyo. Patawad sa mga pagkukulang namin, patawad sa aming mga kasalanan. Tulungan niyo kami, maawa kayo sa amin, alalahanin niyo kami sa oras at gitna ng aming kadalamhatian, sa oras ng aming kahirapan, sa aming mga kalungkutan, kalumbayan, sa aming mga pagsubok, sa aming mga afflictions and sufferings. Mahabagay sa amin, Panginoong Diyos. Kami po inyong aliwin, kami po inyong palakasin. Kami po encourage niyo po na makapagpatuloy.
hanggang wakas. Papanatilihin niyo kami sa inyo, Panginoong Diyos, hanggang sa huling sandali ng aming buhay. Hanggang sa makapiling na namin ang Panginoong Sus magpakailanman at wala ng paghihiwalay na mangyayari magpakailanman. Ama, pinag-pray po namin ang salvation ng aming mga mahal sa buhay. Maawa kayo sa kanila, ilapit niyo po sila. Ilapit niyo po sila sa inyong anak na si Jesucristo upang makamtan nila ang inyong kapatawaran at buhay na walang hanggan sa pamagitan ni Jesus Christ. Panginoon naming Diyos, muli niyo kaming gabayan, ingatan sa isang linggo na naman na aming harapin. Palalahanan niyo po kami ng iyong mga aral, ng iyong mga kautusan. Lagi namin sa puso ito at ipamumuhay. Ingatan niyo po ang aming mga buhay. Ihadyan niyo po sa anumang disgrasya, kapamakan, kasamaan, at sakuna. Sumami na lagi ang iyong pag-iingat. Pinupuri namin kayo, niluluwalhati, sambahin kayo, O Diyos, ngayon at magpakailanman. Ang lahat ng ito po ay aming dalangin at kahilingan sa banal na pangalan ng aming Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo. Amen. Let's sing the doxology. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above, ye heavenly host. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. 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 Magandang gabi sa ating lahat. Tapos na ating banal na pagtitipon. God bless us all.